Welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:09 ng umaga. Ngayon naman po alamin po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas po ang temperatura. Diyan po yan sa may Puerto Princesa City. Yan po ay sa Palawan. Meron po yan 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, malamig pa rin po ang temperatura. Meron pong 15 to 21 degrees Celsius. At ngayon punta naman po tayo sa Visayas. Dito po sa Tacloban, pati rin po sa Metro Cebu, at pati rin po dito sa may Iloilo and Bacolod, magkakapareha po ang temperatura nga abot ng 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman po tayo sa bahagi ng Mindanao. Dito po sa may Cagayan de Oro, mababa na po ang 23 to 33 degrees Celsius. At pinakamataas naman po ang temperatura, dyan po yan sa may Zamboanga City na meron po 24 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman po alamin po natin agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Dito po sa Catbalogan, Western Samar, mataas na po ang 25 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa may Calapan, Oriental Mindoro, meron pong 23 to 32 degrees Celsius. Sa Surigao del Norte, mataas din po ang 25 to 32 degrees Celsius. At sa may General Santos City, meron naman po yan 23 to 32 degrees Celsius. Para po sa mga mommies, gaano nga ba kahalaga ang breastfeeding? Alamin po natin yan dito sa Sigla. Ang breastfeeding ay isa sa mga pangangailangang kailangang maibigay ng mga ina sa kanilang mga anak. Sa gatas na naiinom ng mga sanggol na nagmumula sa pagpapa-breastfeed ay nagdadala ng tamang nutrisyon na kinakailangan ng mga sanggol. Makakatulong rin ito para sa kanilang mas mabilis na digestion. At higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga sanggol mula sa mga impeksyon o sakit. Ngunit para ang isang ina ay makapagbigay ng tamang nutrisyon sa kanilang mga anak, kinakailangang makakonsume ng 500 calories ang mga ito sa araw-araw. Kumain ng 9 na servings ng tinapay, cereals, grains o pasta, 4 na servings ng gulay, 3 servings ng prutas, 2 hanggang 3 servings ng low-fat milk, cheese o yogurt, 2 servings ng 6 ounce ng karne, baboy, isda, itlog o mani kada araw. At higit sa lahat, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Kinakailangan din iwasan ng ina habang nagdadalang tao pa lamang ang pag-inom ng alak o anumang alcohol, pagkain ng mga raw o undercooked na mga pagkain, pag-inom ng mga unpasteurized na gatas at mga juice, at ang paninigarilyo na isa sa mga pangunahing maaaring maging dahilan ng mga komplikasyong maaaring dumapo sa mga bata katulad ng respiratory problems o mga genetic abnormalities katulad ng cleft lip o cleft palate. Ang breastfeeding ay hindi lang pangkalusugan ang nakukuhang benepisyo, kundi pati na rin ang isang magandang koneksyon ng isang ina sa kanyang anak ay isa sa magandang naidudulot nito.